So paano ba ako mag-transfer ng mga footage natin galing sa GoPro papunta dito sa ating ginagamit na cellphone pang-edit, no? So yung cellphone ko pang-edit mga kaibigan ay Vivo Y11, no? Ito yung ginagamit natin na cellphone kasi wala pa tayong budget pang-upgrade ng medyo mas magandang cellphone pang-edit, no? Pa tayong budget nun. So ngayon ito lang muna yung ginagamit natin, no? Medyo mas mababa lang yung storage ng cellphone na to. Meron akong memory kaya lang tinatanggal ko dahil nilipat ko dyan sa GoPro na ginagamit natin. Isi-share ko sa inyo kung paano ko ba i-transfer. So unang-una meron akong tatlong alam na paraan para ma-transfer natin ang ating mga video from GoPro papunta sa ating cellphone. Siyempre gumamit tayo ng SD card, no? Tapos isalpak natin sa GoPro kapag may may mga nai-record na tayo na mga video. Tatanggalin natin yung SD card at saka ililipat natin dito sa cellphone na to. Ito yung isa sa paraan na alam ko kung paano mag-transfer ng mga picture o di kaya mga video papunta dito sa ating cellphone. Pangalawa, pwede tayong gumamit ng Quick App o yung GoPro app na libre natin magamit sa ating cellphone, no? Libre natin i-download ito sa mga Play Store o di kaya sa mga App Store, no? So kailangan lang doon i-connect natin yung ating GoPro, no? Pero unang-una, kung wala pa tayong app, kailangan natin mag-download ng app. Pag meron na, saka na natin i-connect yung ating GoPro sa app na na-download natin. Kaya lang medyo hindi ako masyadong komportable nun kasi bali 2 beses ka mag-download. So unang-una, yung GoPro footage mo, pag na-connect mo na sa app, kailangan mo munang i-download papunta sa app at saka papunta sa storage ng cellphone natin. So medyo iwan ko lang sa iba kung anong ginagawa nila, no, na mabilis na paraan, no, sa pag-download ng kanilang mga GoPro footage gamit yung Quick App. So pangatlo mga kaibigan na alam ko kung paano mag-download o i-transfer natin yung mga video natin from GoPro papunta sa ating cellphone, no. Ito ay kailangan natin gumamit ng kagaya nito. Ito po ay OTG. So ito yung ginagamit natin palagi, no. So meron akong isang ganito dati na color white, kaya lang nasira, no. So ngayon mga kaibigan, ito na yung bago natin na OTG. Yung kasabay natin to in order nung sa online, no. Binili natin ito sa Shopee. So ito micro USB lang to kasi itong cellphone na ginagamit natin ay micro USB. Ayan, makikita ninyo yan. Yan, hindi kasi masyadong hindi masyadong klaro dito sa monitor na ginagamit natin. Yan, gumagamit kasi tayo ng monitor para makita natin yung sarili natin habang nagre-record tayo. Yung price dito mga kaibigan ay napakamura. So ito ay nagkakahalaga ng 100 plus. So meron ding iba na mas medyo mahal kagaya nito, pero ibang style, ibang forma, no. Pero pareho lang din. Sabi nila mas maganda daw yon kasi madali daw mag-transfer ng mga files, So pwede din ito sa mga USB. Yan, pwede din sa SD card reader at saka pag SD card lang yung maliit, no. Yung pag transfer ng
mga video natin mga kaibigan galing sa GoPro ay kailangan natin tanggalin ang memory card natin. Tanggalin natin sa ating GoPro. Yan. Ito yung isa kong memory card na 64 GB. Yun, medyo mababa lang tong capacity ng ano natin, ginagamit natin na memory card. Pero meron akong dalawang 128, no? So yung gagawin lang natin dito, isasalpak lang natin itong ating SD card dito sa ating OTG. Yan, dito banda sa taas, yan yung maliit. Sasalpak natin yan. Tapos meron niyang ilaw, no? Iilaw ito pag nakakonect na sa ating cellphone, no? So pagkatapos natin masalpak itong SD card natin sa OTG, pwede na natin i-connect sa ating cellphone. Yan, connect natin. Kukonek natin yung kukonek natin yung ating OTG dito sa ating cellphone. Yan, pa-open yung Bluetooth pala kasi kinukonek natin sa quick app. Yan, ito yung quick app. Yan, pag wala ka pang quick app, pwede kayong mag-download dyan. Kahit wala kang GoPro mga kaibigan, no, pwede ka pa rin gumamit ng quick app. So ito po yung mga application ito po yung app para sa ating GoPro. Pwede natin i-connect yan. Yan. So punta tayo, nasalpak na natin yung ating OTG dito sa ating ginagamit na cellphone. Pahinaan lang natin. Yan, pahinaan natin yung brightness. Yan. Pwede kayo ito ma-screen record. Try ko daw screen record, no, para pwede natin ipakita sa ating screen mamaya pag edit, no. So iwan ko kung na-edit ba natin to agad. So nawala. Dito lang pala screen record. Yan, try tayo mag screen record. So dito nasalpak na natin yung ating OTG. Paulit-ulit lang tayo. Yan, OTG na may SD card. So punta tayo dito sa ating settings. Punta tayo sa settings, tapos search lang natin dito, hanapin natin yung OTG. Ayan. So mamaya iilaw ito kapag naka-on na yung natin, OTG natin. Yan. Yan dito, OTG. Yan, umiilaw na yung ating OTG. So ibig sabihin nag-work na siya. So pag piki yung SD card mo, magkukurap yan. Yan, balik tayo. Yan, pag nasalpak mo na yung OTG mo, na-on mo na, meron kang makikita na ganito, USB drive, mass USB drive. Yan, pag ganyan mga kaibigan, i-explore lang natin, pindutin natin yung explore. Yan, tapos lalabas ganyan. So ngayon pwede na tayong pumunta sa ating files.
dito tayo sa files, tapos yan, makikita na natin yung mga video dito sa ating yan, ito yung ating OTG, yan, sa ilalim. Tapos tingnan niyo yung ating external storage, no, 6.5 GB na lang yung free, no. Medyo puno itong natin, puno itong storage natin ng ating cellphone. Punta tayo dito sa video, yan, ito yung mga video na record natin sa ating memory card. So galing to sa GoPro natin, yan, ito yung mga na-record. So ngayon, yan, try natin mag-play ng video, yan. So ito yung mga video na kuha pa to, last year pa to. So ngayon mga kaibigan, try natin transfer ito sa ating file. Transfer natin dito sa storage natin. So yan ay 2 minutes and 20 seconds. Sa pag-transfer ng video, pwede natin i-move. So ayoko kasing mawala itong video na to, mga boss, kaya i-copy na lang natin. Ayan, copy. Tapos dito natin siya ilalagay sa ating internal storage. So kapag may may SD card ka sa iyong cellphone, pwede ninyong ilagay yung video sa SD card mo sa cellphone. Pero ito, tinanggal ko kasi yung SD card. Yan, ulit natin. So pindutin natin itong copy. Yan, i-copy lang natin. Kasi pag minumove natin, matanggal siya dito sa OTG natin, no? Ma-transfer sa storage. Ngayon ika-copy lang natin para hindi mawala. So pindutin natin yung copy. Yan, ulit. 3 dot, copy to storage. Pindutin natin yung storage. Yan, tapos copy here. Yan. So ganyan lang ka simple mag transfer ng mga video, no, from GoPro to cellphone. So gamit lang ay mumurahing OTG. So merong mas maganda pa dito na OTG, may tatak na brand pero mas mahal. Ito kasi walang tatak na brand kaya mura. So nabibili natin ito sa Shopee ng 100 plus kasabay ng pagbili natin ng ating GoPro battery. So yun, hintayin lang natin na makopy. So medyo matagal pala mag copy ng file kumpara sa pag-move. Para sa akin medyo mas komportable ako dito kaysa sa Quick App. Nung una gumamit tayo ng Quick App pag transfer ng mga videos. So yung problema, 2 beses ako mag-transfer. Una, transfer ko muna yung video papunta sa app. So pangalawa, saka na ako mag-transfer papunta sa gallery ko.
yun, medyo hassle ako. At imbis na 1 gig lang, magiging 2 gig kasi times 2. Magiging times 2 yung ano, yan. Na-transfer na natin yung files natin. Nakopy pala. Yan, balik tayo. Dito tayo sa all. Yan. Ito na yung na-transfer natin sa ating OTG. Yan, today. Makikita ninyo yan. May tatak na today. May pangalan pala. So, ganun lang ka simple mag-transfer ng mga GoPro footage from GoPro papunta sa ating cellphone na ginagamit. So, back tayo. Yan, back. Diretso na para wala nang chichiburitsi. Yan, sa pag ano naman, sa pag tanggal ng ating OTG, patayin muna natin yan bago natin i-unplug sa ating cellphone. So yan, explore yan, balik tayo. Yan, pindutin natin itong eject. Yan, pag hindi diniritso mo yan, masisira yung OTG mo o di kaya yung memory card mo. Yan, nakailaw yan. Pag ini-eject natin yan, mamamatay yan. Eject. Yan. Punta tayo dito sa files. Ba't di namatay? So wala na dito yung ganito pala pag wala na dito yung ano, yung OTG wala nang nakalagay dito sa files. Pwede na natin tanggalin itong OTG natin. So yan, pag tinanggal, patay syempre. Yan, okay. USB was yan, may nakasabi doon na natanggal na daw yung ating OTG. Yun. Pag hindi kasi natin ini-eject, hindi safe yung ating pag-transfer o pagtanggal ng OTG natin. Masisira yung OTG o di kaya itong SD card natin. Yan. Ganun lang kasimple mga kaibigan at mga boss natin. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panunood.